Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sinisikap isalba ng mga magsasaka sa Cagayan ng mga tanim na palay na nadubog sa bahang dulot ng bagyong Goring. Ang mga nasirang tulay at kalsada sinisimula na ring ayusin. Para sa update, may unang balita live si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell. Igan, hindi lang ang sektor ng agrikultura ang napinsala ng pananalasa ng bagyong Goring dito sa lalawigan ng Cagayan. Mailang istruktura rin ang nasira, gaya ng isang tulay sa bayan ng Solana kung saan na-wash out ng malakas na ragasan ng tubig. Isa sa matinding hinagupit ng bagyong Goring, ang bayan ng Solana sa Cagayan. Na-wash out ang bahagi ng isang tulay dahil sa malakas na ragasan ng tubig. Nahulog sa ilog ang mga debris ng nasirang tulay. Agad namang tinabunan ng DPWH ang bahagi ng tulay para may madaanan ang mga motorista. Possible naman sa mga motorista ang maraming kalsada at tulay sa probinsya ng Cagayan sa paghupa ng baha. Kabi-kabilang insidente rin ng landslide ang naitala, gaya sa barangay Patagilig sa bayan ng Peña Blanca. Humambalang sa kalsada ang malalaking tipak ng bato mula bundok. Nagsagawa agad ng clearing operation. Nag-flashing din para maalis ang makapal na putik na bumalot sa bahagi ng kalsada. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may mga naitala ring landslide sa mga bayan ng Rizal, Gattaran at Pamplona. Wala namang nasaktan sa nangyaring mga landslide. Sa bayan ng Camalaniagan, nananatiling lubog sa baha ang ekta-ektaryang palayan. Ang ilan sa mga ito nakatakda ng anihin ng mga magsasaka ngayong buwan. Gagamit raw sila ng water pump para mabawasan ng tubig sa palayan. Ang ilan namang magsasaka na maagang nakapag-ani, nalubog naman sa baha. Kaya puspusan ng kanilang pagbibilad, umaasang maisalba ang mga aning palay at hindi mabulok. Igan, balik eskwela na ang mga estudyante ngayong araw dito sa lalawigan ng Cagayan maliban na lamang sa bayan ng Apari. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng relief goods para doon sa mga apektadong pamilya. Nagpapatuloy din ang restoration ng Cageco sa mga lugar dito sa lalawigan ng Cagayan na hanggang ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente. Yan ang latest mula rito sa Bugay, Cagayan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Russell Simorio. Isinailalim na sa state of calamity ang Bacolod City dahil sa pinsalang dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Gagamitin ang Calamity Fund para tulungan ang nasa 3,000 apektadong pamilya. Nililinis na mga baradong kanal at daluyan ng tubig na nagpabaha sa mahigit 30 barangay. Inaayos na rin ang mga eskwelahang binaha o ginawang evacuation center. Para bigyan daan yan, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Bacolod ngayong araw. Nangako ilang senador na magpapasa sila ng legislated wage hike bill bago matapos ang taon. May babala naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kaugnay nito, may unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay sa proposed 2024 budget ng Department of Labor and Employment o DOLE, muling nabuhay ang usapin ng pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Punto ng ilang senador, masyadong malayo ang minimum wage sa living wage o yung income na kinakailangan para mabuhay ang individual o pamilya ng may sapat na pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. Labag daw ito sa saligang batas. Yung aspirational is in the Constitution. Yun. But the executive and together with the legislative, we should now work to achieve the aspirational goals in the Constitution. Hindi pwedeng pati ang executive set aspirational. Sa Metro Manila, nasa 610 pesos ang minimum wage. Ayon sa Ibon Foundation, nasa 1,164 kada araw ang family living wage sa NCR base sa kanilang pagtaya noong buwan ng July. Kaya gusto ng ilang senador na magpasa ng batas para sa mas mataas na minimum wage. Sa ngayon kasi, ang National Wages and Productivity Commission ang nagsiset ng minimum wage sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nitong July, itinaas ng 40 pesos ang minimum wage sa NCR. The executive and the legislative are agreeing that it's even far from the living wage itong minimum wage, and it has become, unfortunately,
aspirational. We must legislate it, hearing the reasons of the Wage Commission. We must legislate, and there's a pending bill, I think, authored by the Senate President and the Majority Leader. I'm one of the co-authors. I think all of us have our own versions so that we can thoroughly discuss this aside from the budget hearing. Paliwanag ng DOLE, alam nila ang kalagayan ng maraming Pilipino, pero may iba pa raw konsiderasyon sa pagtatalaga ng minimum wage. Kasama po dun sa aming tinatanaw paano po namin talaga makakatulong na makalikha ng mas maraming trabaho. Hindi lamang po siguro dapat pasanin ng isang employer ang dapat po na kinakailangan ng isang pamilya. Pagtitiyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri, seryoso ang Senado sa legislated wage increase. Kaya itutulak talaga namin yan. We're pushing that before the year ends, again, by December, we'll pass the legislative wage bill. Pag naipasa na namin yan, lalapitan ko na po ang ating Pangulo at makikiusap po ako sa kanya. Babala naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, may malaking epekto sa mga negosyo at ekonomiya ang isusulong na legislated wage hike. With the increase of 25%, no? That's no joke. It's highly inflationary. If you're an investor, you want to see stability in the macroeconomics fundamental. And wages is one key element. Panukala ng PCCI, pagsikapang maibaba ang inflation, maghikayat ang mga investor para dumami ang trabaho, at itaas ang skills ng mga Pinoy para makahanap ng trabahong mas mataas ang sweldo. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Umupa ng baha sa Barangay Silangan, Quezon City at tumambad sa mga residente ang malaking pinsala nito. Mula sa Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James! Igang good morning. Putik ang iniwan ng lampas tao na pagbaha sa Tagumpay Extension. Dito po yan sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Apektado hindi lamang yung mga bahay ng mga residente, maging kanilang mga kabuhayan. Mahigit sa 200 residente pa rin po yung nananatili ngayon sa evacuation center. Buong magdamag-abala sa paglilinis si Annalyn sa putik na iniwan ng pagbaha sa kanilang bahay sa Tagumpay Extension sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang kanyang mga anak nasa evacuation center. Mabilis daw kasing tumaas ang tubig kahapon. Mataas po dito sa loob hanggang liig. Ngayon pagdating po sa labas is lagpas tao po. Sobra po kasi nagbabangka na po kami. Ngayon hindi po kami lumikas mag-asawa kasi binabantayan po namin yung mga gamit namin. Nalubog sa baha ang mga gamit nila sa unang palapat. Kinilangan ding itali sa hagdan ng mga kama, LPG tank, maging drum ng tubig para hindi anurin ng baha. Hindi katulad nung dati na hindi namin tinatali. Lahat po ng gamit sa baba, inaanod po sa labas, hindi na po makikita. Inaagos na po ng baha. Magkatulong din ang mag-asawang Roger at Irene sa paglilinis. Lumikas daw sa evacuation center ang kanilang 3 anak. Hindi lang bahay nila ang pinasok ng tubig, maging kabuhayang sari-sari store na lubog. Mahirap po sir pagka ganyan na bumabaha kasi yung trabaho naapektuhan tapos yung hanap buhay naapektuhan din. Lalo karamihan dito nagugulay lang. Bakas pa sa mga bahay ang baha kahapon na umabot daw sa lampas tao. Maging ang mga taniman ng gulay na lubog sa tubig. Pinakamalapit kasi ang Tagumpay Extension sa ilog. Kapag bumaha, bangka na ang ginagamit ng mga residente. Sa evacuation center pa rin nagpalipas sa magdamag ang nasa 60 pamilya, katumbas sa mahigit 200 individual. Karamihan sa kanila ay residente ng Tagumpay Extension. Si Aling Rose kasamang lumikas sa mga anak at apo. Umalis kami sa bahay namin, gabaywang na po yung tubig. Nasanay na din po kami sir kasi wala naman po kaming mapupuntahang iba. Ang kapitbahay niyang si Rosa kasama rin ang 4 na anak sa evacuation center. Naiwan sa kanilang bahay ang mister para bantayan ng mga gamit. Pagtaas kasi ng tubig, likas ka agad talaga. Hindi na pwedeng paakyat pa hanggang dito pa. Mga baywang pa lang kailangan lumikas na po kami. Kasi nadala na din po kami dati, na-trap din po kami. Habang may tubig pa lalo na sa Tagumpay Extension, hindi mo namin sila papayagan na magsiuwi dahil pabugso-bugso din at may mga malalakas na hangin din na dumadating.
Ganganin ng madaling araw ay gumanda na yung panahon kaya naman nakapaglinis na yung mga residente. Pero sa mga oras na ito ay napakalakas ng ulan. Yung nararanasan natin dito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Yung mga residente po na lumikas sa evacuation center, naghihintay pa ng abiso mula sa barangay. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, ramdam pa rin sa Ilocos Sur ang bagsik ng bagyong Goring kahit nakalabas na ito sa bansa. Live mula sa San Ildefonso, Ilocos Sur. May unang balita si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy. Igan, hindi lang baha at pagguho ng lupa ang naminsala sa ilang lugar sa Ilocos Sur, kundi pati buhawi sa kasagsagan ng bagyong Goring. Dulot ng ulang dala ng bagyong Goring, umabot sa critical level ang mga ilog at sapa sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Dumagdag pa ang mga naipong tubig sa mga bukirin, kaya binaha ang 3 barangay, kabilang ang barangay Sagsagat, Iboy at Busiing Norte. Ang pamilya ni Diana, lumikas na sa barangay hall. Abot tuhod daw kasi ang baha sa kanilang bahay. Mula pa noong bagyong Egay, hindi pa raw humuhupa ang baha sa lugar. Ngayong sinundan pa ng bagyong Goring, posibleng abutin pa raw ng ilang buwan bago tuluyang humupa ang baha. Nasa 20 pamilya na ang inilikas sa bayan. Samantala, isang buhawi naman ang nanala sa hapon ng August 30. Nasira ang bubong ng isang bahay sa bayan ng San Vicente, habang 3 bahay din ang napinsala sa bayan ng San Ildefonso. Nagbagsakan din ang mga puno. Igan, ayon sa MDRR spokesperson, 4 na barangay ang dinaanan ng buhawi sa bayan ng San Ildefonso. Wala naman daw naitalang nasugatan sa pananalasa ng buhawi. Nakahanda din daw ang LGU na magbigay ng financial assistance sa mga naapektuhan. Igan? Maraming salamat, Ivy Hernando. Balakas po ang ulan sa ilang bahagi ng Quezon City. Yan ang unang balita ni James Agustin. James, may mga bahana naman ba? Igan, good morning sa mga nadaanan namin kalsada mula dun sa ITC Road hanggang sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Wala naman tayo nakitang pagbahasa ngayon. Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan sa ITC Road sa Barangay Batasan Hills bago mag-alas 7 ngayong umaga. Ang mga motorista nagme-menor dahil may pagkakataon na halos mag-zero visibility. Sa Commonwealth Avenue naman, mahina na kuminsan katamtamang pag-ulan ang nararanasan. Hindi pa naman traffic sa westbound lane o yung patungo sa area ng Elliptical Road. Dito naman sa Philcoa, maging sa Elliptical Road, marami-rami yung mga pasero na naghihintay ng masasakyan. Dahil wala naman pasok sa eskwela, hindi naman siksikan sa mga pampublikong sasakyan. Yung mga ilitas mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga motorista, ngayong araw na ang simula ng 2 buwan na dry run ng contactless o cashless na pangungulekta ng toll sa ilang expressway. Silipin natin ang sitwasyon sa Mindanao Avenue Toll Plaza. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Susan, magandang umaga. Matapos yung mga paunang abiso noong Agosto, ay sinimulan ngayong Setyembre pag-aalis sa mga cash lane dito sa mga tollway. Pero hindi lahat. Kumbaga, dahan-dahan, ika nga. Tuloy ang dry run ng cashless system sa mga piling tollway ngayong September 1. Pagpapatuloy ito ng inisyatibo noong pandemic na pawang RFID na ang gagamitin para mabawasan ang human interaction. Pero kung tumukod noon ang sistema ito dahil sa mga nagreklamo na hindi sila makasabay, ano kaya magiging kaibahan ng pagpapatupad ngayon? Kung ang bus driver na si Narciso Feliciano ang tatanungin, responsibilidad ng bawat dadaan sa tollway na kargahan ang kanilang RFID para hindi maging abala sa nakararami. Mas mabilis yun. Kaya lang, yung mga walang pondo, doon nagkakaproblema. Meron nga RFID, wala namang pondo. Dapat na pinapondohan nila para hindi na nakakaabala sa daan. Pabor din ng pribadong motorista na si Harlem Dulay sa cashless transaction. Pero inaalala niya ang ibang hindi pa rin ito sinusunod o wala pa rin RFID. Depende po sa pananaw ng karamihan dahil kasi okay din po ang cashless, okay din po yung may cash. Kaya lang ang problema, syempre, maraming hindi nakaka-avail pa eh. So meron yung mga ibang taga-probinsya, hindi rin nila alam. So yung mga bihira lang pumunta dito. Pero mas maganda kung
magtitira pa rin sila ng isa. Sa abiso ng NLEX Corporation, hindi naman ito ipatutupad sa lahat ng toll plaza. Tulad sa Balintawa, 2 cash lane pa rin ang bukas base sa kanilang signage. May build-up nga ng mga sasakyan dito, partikular ang mga truck bandang alas 5 kaninang umaga. Maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa mga cashless lanes. Susan, dito naman sa Mindanao Toll Plaza na ating kinatatayuan, may cash lane din, no? Pero walang build-up at kahit rush hour, tuloy-tuloy yung biyahe. Mas nagkakaroon ng emphasis doon sa mabilis na daloy ng mga sasakyan dito sa mga RFID lanes. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Hindi raw kailanman kikilalanin ng Pilipinas ang 2023 version ng mapa ng China na may 10-dash line sa South China Sea mula sa dating 9-dash line. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, muli nilang iginiit na walang basihan sa international law ang pag-angkin ng China sa ilang teritoryo ng Pilipinas. Paglabag din daw sa 2016 Arbitral Award ang mapa. Bukod sa Pilipinas, pumalag din ang ilang bansa sa 10-dash line map ng China. Sinabi rin ng Malaysia na hindi nila kinikilala ang mapang ito. Naghain na sila ng diplomatic protest kaugnay niyan. Gaya ng Pilipinas at China, claimant din ang Malaysia sa ilang bahagi ng South China Sea. Sabi naman ng Taiwan Foreign Ministry, kahit ano pang gawin ng China, hindi raw maikakaila na isang hiwalay na bansa ang Taiwan. Una nang iginiit ng Chinese Foreign Ministry na ang paglalabas ng bagong mapa ay routine practice sa pagpapairal ng kanilang soberenya na naaayon-an nila sa batas. Sabi pa ng China, dapat manatiling patas at kalmado ang mga bansa at huwag bigyan ng ibang kahulugan ang issue. Kinumpirma ng ating embahada sa China na ang 10-dash line map na raw ang ginagamit ng China bilang kanilang standard map. Bago pa man natin nakilala bilang mamamahayag si Mike Enriquez, siya muna si Mickey na paboritong apo ng kanyang lola. Ang pagunita sa kanyang mga alaala ng kanyang mga mahal sa buhay sa unang balita ni Mark Salazar. Si Miguel Castro Enriquez, also known as Mike Enriquez, ay Mickey para sa kanyang lola. Ang paboritong panganay sa magkakapatid at magpipinsan. Lola's pet siya. Used to call him Mickey. Mickey, kakain na. Siya yung unang tatawagin kasi pet eh. Pero kami unang tumatakbo. Bago kami paupuin, si Mickey. That's Mike. Lahat ng titas ko, whoever will be able to watch this, siya yung favorite. Alam mo, bata pa siya, he was the pride of the family. My parents. Isa sa maraming dahilan kung bakit paborito si Mickey ay dahil hindi naman talaga niya binibigo ang kanyang mga magulang mula sa asal hanggang sa pag-aaral. My mom was sent to the principal's office dahil may ginawa akong kalokohan. Si Mike was sent to the principal's office to be awarded commendations, to be a leader of something. He excelled even from childhood. Galing naman kasi sa pamilya ng educators at professional si Mike. Vice Principal ng Lasal ang kanyang lolo, teacher ang kanyang ina, at executive sa insurance company ang kanyang ama. Kaya naman si Mike, mula elementarya hanggang kolehiyo, dugong Lasalista. Being the eldest, masyadong mataas yung expectations sa kanya. And he followed every step of the way. Kakaibang bata daw si Mike dahil wala raw siyang oras o hilig sa laro. Dahil sa kanyang free time, kung hindi nagbabasa, the little drummer boy naman siya. Ang Pransiskanong pare na si Father Esmeraldo Inalpe, kaibigan ni Mike mula pa sa kinalakihan niyang lugar sa Santa Ana, Maynila. Conservative community ang Santa Ana eh. So definitely, and I'm very sure that even yung mga kaparian, mga parishioners will always remember him sa kanyang pagiging simple. Dumarating lang naman yan doon ng anytime, nagdadasal. Even though if hindi na siya taga Santa Ana, di ba, iba ng kanyang residence. Alam nyo bang nagseminarista si Mike? Hindi niya lang natuloy ang bukasyon pero nakuha raw ni Mike ang mga turo ng mga Pransiskano. Once naging seminarista siya ng Franciscans, Sir Mike, tinuruan niya ako how to be generous, how to give myself, how to offer myself, yung services na para sa akin, ginagawa ko yon because of God.
So kayo ang nagturo sa akin ng mga Franciscans and even the Franciscans na na-assign sa Santa Ana na maging bukas palad sa mga maliliit. Malaking benefactor ng simbahan si Mike, pero ngayon na lang siguro pwede itong ikwento. News blackout. Ayaw niya ipaalam. Hindi niya pinaalam na nagdo-donate siya. Parang wala. Ayaw niya gano'n na nakabalandra yung name niya. Hindi lang ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Mickey ang nagluluksa ngayon, kundi ang napakaraming tao na nakasalamuhan nito sa 71 taong nabuhay siya. It's very difficult. I will miss that. Siya yung anchor ko. It's my rock. Yun ang magiging void. We lost our parents a few years ago. Well, 10 years ago. Hindi ko naramdaman ito because he took over. Every time I cry, he'd say, akong bahala sa'yo. I will protect you. I got your back, sis. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. May bagong mentor si magandang dilag star Herlene Budol pagdating sa English at Q&A. Hello mga friends! Yes! Si Peachy! For the tourists, Mr. Rizzi. Yan ang si teacher Rufa May Quinto. Go, go, go! Si Rufa May sa pag-translate ng ilang lines sa English. Classic. Gaya ng famous line niya na todo na to. O ibig sabihin ay to the max or to the highest level. Ala beauty queen si Rufa May sa pagsagot ng Q&A. Seryosong advice naman ni Rufa May kay Herlene, follow your heart at huwag pansinin ang bashers. Tama. Sabi naman ni Herlene, babaunin niya ang mga turo ni Rufa May lalo na sa pageant. Ito ang pahabol na kakulitan ni Rufa May kung paano ang eksena kapag ikaw ay nakabasag. Paano nga ba? Wala Wala yan. Sorry ha. Ganun ang mga estilo kapag nakakabasa. Todo na yan, ma'am. Todo na yan. Tapos kumari, ikaw pa yung nasaktan. Todo na to. Dapat ganito lang pala. Dapat ganun, oo. Sabi mo, ouch, ganun. Parang ikaw pa yung nasaktan. Okay. Todo na to. Eto, panibagong street ang hatid ng SB19 sa Amerika. Pagkatapos painitin ang Hollywood Boulevard sa Los Angeles, California, sa tanyag na Times Square sa New York City naman dinala ng P-Pop Kings ang kanilang Gento Craze. Nako, ang ganda pa naman ng choreo niyan. All out sina Pablo, Stel, Ken, Justin at Josh sa pag-perform sa kanilang hit single. Nagmistulang mini-concert ito dahil sa dami ng taong nanood. Grabe, ang iba hindi na nga napigilang makisabay. Kaya kung bet nyo naman ang weekly dose ni SB19 member Stel, mapapanood siya bilang coach sa The Voice Generations tuwing linggo ng 7 p.m. sa Kapuso Network. Hindi ko alam sa'yo nahugot yung energy niya. Pilipinas, Amerika, Pilipinas. Tapos grabe yung sayaw nila. Nakita ko yung video. Solid, ang diba? galing. Pinoy pride Solid. talaga. Bigay na bigay, as in. Daming tao. Nag-enjoy talaga sila. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.